Pagkabalik ni na Inuyasha sa village, uuwi na si Kagome sa modern era dahil galit pa siya kay Inuyasha. Pinigilan ni Shippo si Kagome na umalis at sinabi na masyado lamang nagseselo si Inuyasha kay Koga at sineseryoso lagi nito ang sinasabi ni Koga kay Kagome. Alam naman ito ni Kagome at sinabi kay Shippo na kukuha lamang siya ng gamot at babalik din agad pero huwag niyang sasabihin kay Inuyasha. Pinuntahan muli ni Narako si Kikyo at tinanong ni Kikyo kung anong kailangan niya. Biglang natawa si Kikyo at alam niya na binabantayan siya ni Narako dahil ang puso ni Onigumo ay nasa kanya pa dahil gusto siya ni Onigumo. Walang nasabi si Narako at umalis na lamang. Pagkabalik sa modern era, natulog muna si Kagome dahil gusto niyang mag-alala ng konti sa kanya si Inuyasha. Samantala, sa tunay na Narako napangiti si Narako kay Kikyo dahil minamaliit siya nito at nagpadala ng katulad ng Soul Collector ngunit dambuhala para patayin si Kikyo. Dumilim ang ulap at nakikita ni Kikyo na kinakain ng dambuhalang Soul Collector ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas at alam niyang si Narako ang may gawa nito. Dali-dali si Kikyo na hinabol ang Soul Collector at hindi hahayaan ni Kikyo na ubusin ng dambuhalang demon ang mga kaluluwa sa kinaroroonan niya. Pumana si Kikyo ngunit nakaiwas ito at pinatay ang maliliit na Soul Collectors. Kinukuha rin nito ang mga dead souls na nasa katawan ni Kikyo at hindi mapana ni Kikyo ito. Lumayo na lamang si Kikyo sa demon at muntikan siyang makain ngunit nakaiwas at nahulog siya sa bangin. Samantala, nag-aalala na si Inuyasha kay Kagome at nasa well na ito. Biglang nakita ni Inuyasha ang demon na humahabol kay Kikyo pati na mismo si Kikyo na nanghihina. Alam ni Inuyasha na si Narako ang may pakana nito at hindi niya hahayaan na mapatay ni Narako si Kikyo. Sumugod na ang demon sa kanila at umiwas si Inuyasha dala-dala si Kikyo. Tumakbo si Inuyasha at nilagay muna si Kikyo sa isang puno para makalaban siya ng ayos. Pagkasugod ng demon, hinati ni Inuyasha ang demon sa kalahati at natalo. Umalis sa katawan nito ang mga dead souls at kumuha ang maliliit na soul collector sa mga umalis na kaluluwa para ibigay kay Kikyo. Kinagabihan, nakatulog si Kagome at bigla siyang nagulat kaya nagmadali siyang mag-impake para bumalik sa feudal era. Nag-usap sina Kikyo at Inuyasha at may gusto pa rin si Inuyasha kay Kikyo. Sabi ni Kikyo na parehas sila ni Narako na may gusto pa sa kanya at nagawa niyang papatay kay Kikyo si Inuyasha noon dahil nagseselo si Onigumo sa puso ni Narako kay Inuyasha. Nagulat si Inuyasha dahil para sa kanya katawa-tawa ang ganoong selos pero sabi ni Kikyo na ganoon talaga ang mga tao. Dinedenay lamang ni Narako ang nararamdaman ni Onigumo sa puso niya kaya balak na ni Narako na alisin ang nararamdaman na ito kaya sinubukan niyang ipapatay si Kikyo. Balak na sana ni Kikyo na umalis dahil okay na siya at nagseselos din si Inuyasha kay Narako dahil nalaman niyang in love ito kay Kikyo. Pagkabalik ni Kagome, nakita niyang ang mga dead souls at sinundan ito. Sa pagsunod, nakita niya ulit sina Inuyasha at Kikyo na magkasama kaya nagtago na lamang ito. Narinig niya sabi ni Inuyasha kay Kikyo na hindi niya hahayaan na makuha siya ni Narako sa kanya at paprotektahan niya ito pati niyakap. Yumakap rin si Kikyo at nalungkot si Kagome sa mga nakikita niya. Sabi pa ni Inuyasha kay Kikyo na siya na ang bahala sa pagpatay kay Narako at hindi na kailangan pa ni Kikyo na lumaban. Hindi nakinig si Kikyo at tinutukan ng kutsilyo si Inuyasha. Sabi niya na hanggat nasa puso pa ni Narako ang nararamdaman ni Onigumo, gagamitin niya itong oportunidad para tuluyang matalo si Narako. Umalis na si Kikyo at sa palasyo ni Narako, hiniwa ni Narako ang sugat niyang nakaukit na. Gagamba dahil kay Onigumo niya ito nakuha at ito ay para mawala. Napaluhod si Kagome kaya napansin siya ni Inuyasha at ang tingin ni Inuyasha kay Kagome ay hindi na siya naiilang sa tuwing nakikita niya si Kikyo ngunit may lungkot sa mga mata ni Inuyasha. Dahil dito, tumakbo na lamang si Kagome papalayo kay Inuyasha at pumunta sa village para ibigay kina Miroko ang gamot. Aalis din siya agad pabalik sa modern era at alam ni Miroko ang dahilan kung bakit depressed si Kagome at alam niyang nakipagkita si Inuyasha kay Kikyo. Pumunta si Inuyasha sa well at in-inform ni Miroko si Inuyasha na bumalik ulit si Kagome sa modern era ngunit tila parang walang pake si Inuyasha. Sa kama, iniisip ni Kagome na nakapagdesisyon na si Inuyasha at mas pinili ni Kikyo si Inuyasha kaysa sa kanya at wala nang lugar pa si Kagome sa puso nito. Samantala,
Si Inuyasha naman ay ayaw masaktan si Kagome kaya napagdesisyonan niya na huwag nang makipagkita pa kay Kagome dahil hindi niya talaga makalimutan ang pagmamahal niya kay Kikyo. Kinabukasan, nanghihinayang si Kagome na ibigay kina Inuyasha ang ilang piraso ng jewel dahil kapag binigay niya ito, matatapos na ang lahat at babalik na si Kagome sa normal niyang buhay. Samantala, sabi ni Miroko kay Inuyasha na makipagkita kay Kagome. Sagot ni Inuyasha na napagdesisyonan niya na huwag nang kitain pa ito. Sabi ni Miroko na hindi niya ibig sabihin na pabalikin si Kagome doon kundi kunin ang mga piraso ng jewel kay Kagome at alam niya na pinili ni Inuyasha si Kikyo imbis na si Kagome kaya masakit lamang para kay Kagome kung pinilit nilang pabalikin ito doon. Tanong ni Kaede kay Inuyasha kung sigurado ba siya sa desisyon nito dahil hindi na nararapat sa mundong ito ang ate niya dahil patay na talaga ito at gawa lamang sa lupa at mga buto ang katawan ni Kikyo. Hindi sila pwedeng magsama sa mundong ito at sagot ni Inuyasha na pupunta siya sa kamatayan kung iyon ang hiling ni Kikyo at doon sila magsasama. Sa well, nagagalit si Kagome at hinihiling niya na mawala na si Kikyo dahil kung binigay na niya ang jewel, hindi na niya makikitang muli si Inuyasha at bigla siyang napaisip na dahil lamang sa pagmamahal, naging masama na siyang babae. Napagdesisyonan na lamang ni Kagome na huwag munang ibalik at biglang kumikinang ang jewel dahil nasa harapan siya ng sacred tree at inaalala niya ang mga nangyari noon. Tinatanong ni Kagome ang dahilan kung bakit niya pa nakilala si Inuyasha kung masasaktan lamang siya ng ganito ngunit gusto pa rin niyang makita si Inuyasha at umiiyak siya. Biglang nakita ni Kagome ang nanay niya at niyakap niya ito at humagulgol. Umupo muna sila at tinanong ng nanay ni Kagome sa kanya na kung nararamdaman din ba ni Kagome na kapag nakaharap siya sa sacred tree ay ang kanyang puso ay nagiging malinis at nagiging totoo sa sarili nila. Sumang-ayon si Kagome at sabi pa ng nanay niya na sa harap ng sacred tree nag-propose sa kanya ang tatay nila. Kwento pa nito na bago mag-propose ang tatay niya, nagkaroon sila ng away at hindi alam ng nanay ni Kagome kung sila ba talaga ang tunay. Pagkaharap niya raw sa sacred tree, nalinis ng nanay niya ang kanyang isipan at tinanggap nito ang proposal. Dahil tinanggap niya, nagkaroon siya ng Kagome at Sota kaya nagpapasalamat ang nanay ni Kagome sa sacred tree. Sabi pa ng nanay nito na hindi niya tatanungin kay Kagome kung anong problema nito ngunit may tiwala siya na pipiliin ni Kagome ang path na pinaniniwalaan niya. Samantala, si Inuyasha ay nahihirapan din dahil hindi niya rin gustong hindi na muling makita si Kagome kapag kinuha na niya ang jewel dito ngunit kailangan niyang puntahan ito para malinis ang pagpapaalam niya. Pumunta siya sa well at nakita niya si Kagome. Sabi ni Inuyasha kay Kagome na masaya siya sa tuwing kasama niya si Kagome ngunit sinundan siya ni Kikyo noon hanggang sa kamatayan kaya kailangan niyang suklian ito at sumunod kay Kikyo sa kamatayan. Naiintindihan ni Kagome ang nararamdaman ni Inuyasha at hindi niya kayang makipagkompetensya kay Kikyo. Nag-isip siya tungkol kay Kikyo at napagtanto niya na kahit reincarnation siya ni Kikyo, magkaiba sila pero ang kinaparehas nila ay gusto nilang makita si Inuyasha. Napagdesisyonan ni Kagome na manatili sa tabi ni Inuyasha dahil hindi niya makalimutan ito. Hindi alam ni Inuyasha kung anong isasagot niya sa desisyon na ito. Alam ni Kagome na hindi niya masisira ang pagmamahalan nila Kikyo at Inuyasha pero napagtanto niya na hindi lamang nagkataon ang pagkakilala niya kay Inuyasha kaya gusto niyang manatiling buhay si Inuyasha. Gustong niyang laging masaya si Inuyasha at kahit hindi niya alam kung anong magagawa niya para kay Inuyasha pero lagi siyang nasa tabi nito.